So for today's video nga ay mas papasarapin natin yung nilagang itlog. Bali naglaga nga po ako dito ng 4 na piraso ng itlog. After ko nga po mailaga ay akin na po yung binalatan and hiniwa ko na po siya ng papaganyan. Sa recipe po natin ngayong araw ay mas maganda po na lutong-luto po itong ating itlog na gagamitin. At pagkatapos nga pong mahiwa ay atin po muna yung isa-set aside. At meron din po ako dito pinakuluan kanina na chicken breast po. So ayan, atin po yung ninit-nitin ng ganito po kapipino. Nit-nitin lamang pong mabuti or paghiwa-hiwalayin lamang po katulad po nito. Then pagkatapos po nyan ay isa-set aside din po muna natin itong ating ninit-nit na manok. At meron din nga po ako dito carrot. So magkakadkad po ako dito ng carrot ng pinong-pino. Ito naman po ay hindi ko lahat gagamitin. Kalahati lamang po ng carrot yung gagamitin ko ngayong araw. At syempre pwede po natin yung magamit sa mga susunod pa nating recipe. Tapos ito pong itlog na ginet-get ko kanina ay pipiratin ko pa po yan ng tinidor para po mas maging pino. Kagaya po niyan. At ilagay na rin po itong ating pinakuluan kaninang manok. Bali ngayong araw po ay gagawa tayo ng napakasarap na palaman gamit nga po itong nilagang itlog at ito nga pong manok. Kasama na rin ito pang iba nating mga sangkap. So ayan po yung akin lamang pong paghahalu-haluin. At nung bahagya ko na nga pong mahalo ay naglagay na po ako dito ng pampalasa katulad ng durog na paminta at asin. Yung mga pampalasa na inilagay ko po dito ay pwede nyo po yung i-adjust depende po sa panlasa ninyo. Kung baga po wala yung eksaktong sukat, tansyahin nyo na lamang po ng naaayon po sa inyong panlasa. So ayan, naglagay po ako dito ng mayonnaise. So bali maliliit na pack po ng mayonnaise yung available ko dito sa bahay. Pero sa ganito po kadaming recipe ay 4 na pack po na maliit na mayonnaise yung nagamit ko po dito. Bali tansyahan na lamang din po yung paglalagay nyo dito ng mayonnaise. Hanggat hindi nyo po nakukuha yung consistency na gusto ninyo sa palaman na ginagawa ninyo ay pwede pa naman po kayo mag-add ng mayo. So ayan, nung nailagay ko na nga po lahat ng mayonnaise ay para po sa akin ay sapat na po yung ganitong itsura nitong aking palaman. So ayan, after ko nga po mahalo-halo ay tinikman ko po yan and naglagay na rin po ako dito ng konting asukal. Yan naman po ay optional na lang. Naglagay na lang din po ako para may konting tamis itong ating palaman. Halu-haluin na lamang hanggang sa magbalanse na po yung lasa. So ayan, okay na po yan and syempre kung gagawa ka ng ganitong palaman, aba siguraduhin nyo lang na meron na kayong nakahandang tinapay. Yung ganito ngang servings talaga namang napakagandang breakfast dahil super nutritious nito and syempre napaka-overload nitong ating ginawang palaman. Kumbaga all in one na po. So kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng aking video ay pakipusuan nyo na po itong ating napakasarap na palaman. And pakicomment nyo na rin po kung hanggang saan po ba umabot itong ating recipe. At kung hindi ka pa nga po naka-like or follow po dito sa aking munting kusina ay paki-follow nyo na rin po. Salamat po! So ayan na, gawin nyo na rin po itong ating napakasarap na palaman dahil for sure po ako na magugustuhan nyo po ito. So sana nagustuhan nyo po yung aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!